Sa part 2 po ng ating tutorial, ito na po kung paano po tayo mag-a-assess ng students. So, sa pag-a-assess po, may mga buttons po tayo dito. Assess students, print, hanggang dito sa baba. So dito po, assess student lang po ang ating pipindutin. Just click itong button na ito, pindutin lang po. Ayan, magpapakita na po itong student assessment form. Gagawin lang, pipili lang po tayo ng bata na ating i-assess. For example, si Akob. Click lang po natin yan. Okay, kung inyong mapapansin, nandito po yung mga domains. So sa paglalagay ng assessment, pwede po tayong directly mag-encode, pero ang ilalagay lang po is N, P at saka PL. Dito po. Okay, capital letter po. N, P. Bahala na po kung anong assessment niyo po sa bata. N. Okay. Pag na-fill upan na po sa K1 or sa quarter 1, pwede na po tayong mag-move to next domain. Ibig sabihin dito na tayo sa socio-emotional. Pero kung gusto natin na tagi-isang estudyante, click lang po natin yung view and assess next student. Pag click mo po yan, kung sino po yung next na student, siya po yung i-assess natin. Okay? Ayan po. Move po yan. Dison. Ayan, Lucas. Ganon. Kung back po, babalik po dun sa previous na estudyante. Kung ito naman pong move to next domain, mag-move po dito sa next domain. Ayan, hanggang umabot po doon sa pinakadulo. Ayan, math, and yung last, ito po yung last na domains. Back lang po tayo. Okay? So, simulan po natin dito kay Ako. Now, kung tinatamad naman kayong mag-enter or mag-encode isa-isa, pwede po tayong mag-automatic or automated. So, let's say sa quarter 1, itong si Akob is beginning pa lang. Click nyo lang po itong quarter 1. Kung nyo pong mapapansin dito, puro letter N na po lahat ito. Puro beginning or nagsisimula. Puro beginning po. Ngayon, kung hindi po kayo convinced dito po sa K1, let's say hindi puro N ang kanyang assessment, pwede po naman natin itong baguhin. Let's say dito sa number 7, kung sa tingin nyo hindi siya beginning, kung papaunlad na siya or letter developing, pwede naman natin siyang palitan. Letter P. O let's say dito, okay, letter P rin siya. Or sa tingin nyo siya ay palagian or consistent, pwede naman po natin gawing PL. Yan po yung idea niyan. Now, kung gusto naman po natin, halimbawa sa tingin natin na ay hindi pala siya developing or nagsisimula or beginning. Puro PL pala siya. Okay? So ang gagawin lang, dito tayo sa may PL, quarter 1, K1, click lang po natin yan. Ayan, puro PL na po lahat. Let's say nasa quarter 2 na tayo. So kung sa tingin natin sa quarter 2 is siya ay papaunlad or developing, quarter 2 lang po ang pipiliin natin. Kung yung napapansin, every quarter, pag kiniklik po natin yan, nagkakaroon po automated. Bahala na po kayo kung papalitan nyo po ito. Let's say, dito po kay Akob, okay na po sa inyo ito. Kung gusto nyo pong mag-move sa next domain or sa socio-emotional, click nyo lang po itong view, itong move to next domain. Ayan po. Ito na po yung next domain. So let's say 1, 2, ito lang. Puro P po siya sa next domain. Okay na po yan. So kung nyo napapansin, kalusugan at saka socio-emotional lang dalawang nailagay natin. Exit po tayo. I-check po natin yung dalawang domains kung pumasok po. Ayan. Dito po tayo kay Akob. Ayan na po. First domain, kalusugan. Ayan na po. Tapos, nasan ba yung second domain? Ito po, socio. Nakalagay na po dyan. So, dalawang domains pa lang po yung nailagay natin. So, punuan nyo na lang po. Tapusin nyo na lang po lahat. Okay, next tutorial is printing.